Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang message ni Father God para sa lahat ng mga lalaki. Stop wanting to be loved. So, sabihin ko muna ang message and then i-explain ko yung message ni Father God. And itong video para lang sa mga lalaki. Bata at matanda. Basta lalaki ka, para sa iyo to. Okay? Galing kay Father God. Okay, so ito yung mensahe. When yung mga lalaki gusto nilang mahalin sila, itong nagawa nila. People pleaser sila. Nabibigay nila ang desires ng puso ang mga tao. Most especially yung mga mahal nila sa buhay. Katulad ng mga girlfriend nila, asawa nila, at nanay. Tigilan mo to. Ito, it keeps you stagnant spiritually. Stagnant sa kasalanan mo at addicted ka sa gawain ng ito. It was never God's will for you to be a people pleaser. Ang kalooban ng Diyos is para gawin mo ang kalooban niya sa langit. Parang sundalo ka. Hindi ba sapat ang pagmamahal ni Jesus Christ para sa iyo? Bakit hinahanap mo pa ang pagmamahal sa mga tao ng mga kasalanan sila at worldly? Baka kasi nakalimutan mo to fix your focus kay Jesus Christ lamang. Parati ka tingin sa paligid mo sinong mga taong pwede mong tulungan para sana mahalin ka. Pero yung reality, they just drain your energy and time. Diba? At sa uli, you won't be able to do nor finish ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Yun ang message ni Father God sa mga lalaki. Young and old again, sabi ko, okay? So, bakit ginito ang mga lalaki? Una, ang daming strongholds. Yung mga teachings sa mundo natin, especially sa Pilipinas, that kailangan maging padre kang pamilya, leader, alam mo lahat. Lahat ng problema, meron kang solution. Dapat malaman mo dito sa utak. Malakas loob parate, hindi mahina. Diba? Kasi kung mahina ang loob mo, sasabihin mo yung kailangan mong tulong, duwag ka. Diba? Mga turo yun, strongholds yun, alisin mo. Kailangan alisin yun kasi hindi ka laoban ng Diyos. Sabi ni Jesus Christ, kung gusto mo pumasok sa langit, magkumbaba ka. Aminin mo ang mga kasalanan mo. Aminin mo yung mga weakness mo. Hindi sa mga tao, kay Jesus Christ. Kasi siya lang ang Panginoon natin. Siya yung Savior natin. Alam nyo, madaming mga lalaki, Pilipino, gusto nila maging Superman sa pamilya nila. Diba? Kasi, bakit? Masarap sa pakiramdam na maging superhero, dependent sa mga tao. Yung mga taong mahal mo sa buhay, dependent sa iyo. Right? Masarap, diba? Pero alam mo, masama yun
Kasalanan yun. Kasi naagaw mo yung glory ni Jesus Christ eh. Instead of maging dependent ang mga mahal mo sa buhay kay Jesus Christ, naging dependent sa iyo. Bakit? Kasi prideful ka eh. Ayaw mo mag-submit to the Lordship of Jesus Christ. Alam niyo, sabi ni Father God, ang daming mga lalaki through past history, many years, daming nasa impyerno. Bakit? Kasi na-rely sila sa isip nila. Yung akala nila kalooban ng Diyos, but hindi. Kasi hindi sila nagtanong kay Jesus Christ, kalooban mo ba to? Wala silang personal relationship. At kung meron, hindi nila tanongin lahat ng kilos nila. Isip nila, emotions nila, yung feelings. Na-assume lang nila ng, ito yung kalooban ng Diyos. Porque malakas ka, meron kang utak, na alam mo anong baka tama at mali. Nakalimutan mo ba, tao ka lang? Taong nagkasala? Nakalimutan mo ba, merong Panginoon tayo? At siya, si Jesus Christ, anak ng Diyos, na malapit na dumating dito sa mundo para kunin ang mga faithful and obedient followers and disciples of His. Ikaw ba yun? Ready ka ba? Ang daming mga lalaki na gusto nilang pumasok sa langit. Pero ayaw nila gawin ang homework nila. Yung homework natin lahat, babae, lalaki, magsisi. Magsisi ibig sabihin magbagong buhay. Bagong isip, bagong puso. Hindi mo kaya yun eh. Pero kung magkumbaba ka at hingi ka ng tulong kay Jesus Christ na, Lord, hindi ko kaya, turuan mo ako. At palakasin mo yung sarili ko para gawin ko ang kalooban mo. Gawin mo ang kalooban ng Diyos, hindi para makapasok ka lang sa langit. But, importantly, kasi mahal mo si Jesus Christ. Kasi kung gusto mo pumasok sa langit kasi nagawa mo yun, then parang business deal ka nang. Lord, gawin ko to, ito yung reward ko, okay? Pero kung mahal mo yung tao, talaga, wala kang expectation. Ganun dapat tayo lahat. Parang sundalo, makinig lang sa utos ng master natin. Ang master natin si Jesus Christ. So, ako, nagsishare lang ako ng warning. Huwag kayo maging yung mga lalaking foolish na rely sila sa their own understanding, yung wisdom nila ng, alam ko lahat, alam ko yung solution yan. Ay, ito dapat mong gawin. Daming mga lalaking ganyan, madali sila magsalita, mag-advise, di ba? Pero hindi mo naman alam kung kalooban ng Diyos yun. Parang sila ang nagsasabi ng, or not only sasabi, but you're acting like God. You're taking over yung trabaho ni Father God. Dapat ikaw, kung gusto mong talagang maging
leader. Leader in God's kingdom. Meron akong challenge sa iyo as yung mga lahat ng mga lalaki, young and old, meron akong challenge sa iyo. Pakita mo that matapang ka talaga. Pakita mo na lalaki ka talaga. Paano? Magkumbaba ka muna. Tapos aminin mo, mahina ka. Na hindi mo kaya lahat ng gawain sa mundo, sa buhay mo. Hindi sa akin, hindi sa mga tao, kay Jesus Christ. Magluhod ka sa Kanya at sabihin mo, Lord, hindi ko kaya anuman ang problema at pagsubok sa buhay ko. Pero alam ko, kakayanin ko kung kasama kita at turuan mo ko maging sundalo mo. Makikinig ako at gagawin ko ang kalooban mo araw-araw. And yun ang gusto ni Jesus Christ. Hindi yung mga lalaki sa Pilipinas na pakitang malakas, na matapang, pero addict naman sa sigarilyo, inom, mura, or sa lust, yung tingin sa babae. Hindi nila kaya pigilan ang sarili nila. Kasi gusto nila mahalin sila ng mga tao. Yung mga lalaking ganyan, duwag yan. Huwag ka maging duwag. Dapat malakas loob mo kay Father God's kingdom. Kung gusto mo pumasok sa langit. So, challenge yun. Tignan natin. Kaya mo ba? Alam ko kaya mo kung mag-submit ka sa Lordship of Jesus Christ. Pero kung gawin mo ang kalooban mo, 100% guaranteed, hindi mo kaya. So, please share this message para magising ang mga Pilipinong lalaki sa katotohanan. Okay? Kasi kailangan na magising. Madami ng mga lalaki na sa impyerno kasi sa pride nila. Kasi gusto nila gawin ang kalooban nila. Kasi ayaw nila mag-submit at obey sa Lordship of Jesus Christ. Sana, piliin mo si Jesus Christ at gawin mo ang utos niya para makapasok ka sa langit. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.